Sa panahon ngayon nagtaasan na lahat, panty na lang ang nababa. Sa tingin ko napakagandang move na ginawa ng Suzuki ang inilabas ang version 2 ng Bergman. Alam niyo naman ang Bergman isa sa mga matitipid sa gasolina. Hindi pa rin sila papahuli kahit meron ng version 4 ang Click na number 1 sa Pilipinas. Sa tingin ko hindi mo pwedeng basta baliwalain ang inilabas ngayon ng Suzuki sa India. Ito ang Bergman na version 2. Ito po ay matinik na karibal din ng Click dito sa Pilipinas. Dahil nga sa ang kinitong tindig at yung Maxi scooter na datingan, inilagay po nila yung mga specs na yan sa isang 125cc. Ano yung mga nabago? Yan ang aalamin natin sa kabuuan ng video. Boss Motovlog. Sa unang tingin, hindi makakalaing 125 lang ito dahil sa angkin nitong tindig at laki ng forma. Ito po ay hango sa Bergman 400 na maxi scooter ng Suzuki. Kung hindi kayo pamilyar ay hindi nyo mapapansin yan. Tingnan mo na lang sa internet kung anong forma ng Bergman 400 nila. Split type na ang headlight nito. Ibang iba sa naunang version na mala prototype dahil ang gulong nito parehas na size 12 yan mga bossing. At LED all the way na po yan. Mula headlight, mga turn signals, mula harap hanggang likod. LED na. Wala nang debumbilya pa na tradisyonal. Redesigned taillight para magbigay daan sa bagong gas tank nito na nasa likod na dibukas. So ang tendency, mas malaking compartment ang ibibigay nito. From 21 liters up to 24.6 liters na po ang storage capacity nito. Naayon sa Suzuki India, kasya na daw po ang full face helmet dito. Malaman natin yan pag minag-testing na. No? Hindi tayo maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Pero hindi natin maitatanggi na talagang napakalaki ng ipinagbago nito. Bakit hindi magbabago? Binasi lang naman ang specs nito sa naunang in-upgrade din nila ang Suzuki Address na ginawang Suzuki Access na po ngayon. So same engine yan ng specification. Ang maganda sa Access ngayon, mas pinalakas yung torque. Kung ano ang engine specification ng Access, same din po dito sa bagong Bergman na to na mas pinalakas yung arangkada niya. Madaming kulay na pwedeng pagpilian at base sa mga kulay nito, pinapanatili niya ang pagiging elegante mula ng umpisa. Napaka-plain ng design, walang masyadong sticker. Ilang color combination lang ang ginamit at yung mga detalyeng nakakabit sa motor ang makikita nyo. Syempre, isang malawak na gulay board at napakalapad na upuan. Isang malambot at kapaki-pakinabang yan. Available din ang accessory nito kagaya ng extra rear footrest sa likod. Alangan naman sa harap, di ba? Syempre, SEP ang makina, same engine lang po ng Access. Yung makina ng Access na meron tayo sa Pilipinas, ganyan-ganyan po siya. Bago rin ang disenyo ng tambucho at napakinggan nyo naman sa unang video natin, yung tunog ng tambucho niya medyo mas gumanda at mas tumono na mas mahusay ang pagkakatono ng Suzuki dito. Tuwan-tuwan na naman ang mga Indiano, iyak mga Pilipino. Meron na ring built-in hazard light yan mga bossing. Nakakiles na to, hindi mo na kailangan disusi pa. Pindot-pindot ka na lang at napaka-convenient. May ride connect na rin to, pwede ka mag-navigate, pwede mo ring malaman yung mga detalye sa motor mo sa pamamagitan ng connectivity nito sa Bluetooth. Kukonect mo lang yung cellphone mo via Bluetooth connection. Makikita mo na yung mga basic na detalye ng motor mo na kailangan mong malaman. Naka full digital TFT display ang console nito, parang sa Suzuki Access na rin, pares na pares siya at kitang-kita mo ang mga detalye. Iba na rin yung grab bar sa likod at syempre yung tambucho, iba na rin pati yung tunog. Pinapatakbo ng 124cc engine, air-cooled ang cooling system, 2 valves, fuel injected na kayang sumipa ng 8.5 horsepower at 7,000 RPM, SEP o Suzuki Eco Performance at yan po ay merong stop and start system para sa magandang fuel efficiency. Naka-electric at kickstarter na rin yan mga boss, hindi po inaalis yung kickstarter na allergic yung mga Pinoy pag walang kickstarter. Nasa India pa po ito at wala pa sa Pilipinas mga bossing at base sa presyuhan sa India pumapatak ito ng mga nasa kulang-kulang 100,000 din o baka lumampas pa ng 100,000 pagdating dito sa Pinas. Dahil nga itong Bergman talagang napaka-special edition nito at talagang mahal talaga to kahit yung EX nasa 96,000 na yon.
Much more naman ito na mas bago na at mas pinaganda pa at maraming binago na mga features dito sa motor na to. Kapag dinala sa Pinas kamusta naman yung mga budget meal, ano? Kumbaga, mag-click pa rin sila kasi mura. Yan ang gusto ng Pinoy mura, mataas yung power, pero nakakalimutan natin yung gas consumption. Lalo na sa mahal ng presyo ng gasolina ngayon, ang mga motor ng Suzuki po mga boss is patipira na po, hindi na sa pabilisan. Matagal na sila sa mga patipiran. Talaga po ang Suzuki nakipag-tie up yan sa Suzuki India para mas ma-improve po ang kanilang mga motor para sa better fuel efficient dahil sa hirap ng buhay sa India. Kailangan nila yung mga ganitong motor kaya mas mabenta to sa India kaysa dito sa Pilipinas Isa pa sa magiging karibal nito kung dadalhin sa Pilipinas yung Yamaha Lexi na halos nasa 100,000 lang din, ano? Konti lang yung diferensya, 150cc na. Kagaya nga ng sabi ko, nasa mga pataasan tayo ng specs dito sa Pinas pero nakakalimutan natin yung gas consumption na yung ganitong klaseng motor na low maintenance at mababang gas consumption tamang tama pang lalamog.